Marami na ring mga lumutang noon na mga whistleblower sa sari-saring issue, iskandalo at kontrobersya. May ilang nakapagpakulong at nakulong. Mayroon ding napatunayang nagsinungaling. Ang bumaliktad na si Michael Maurilio alias Rene na tumestigo laban kay Apollo Kibuloy at ang lumutang na si Julie Patidongan o alias Totoy laban kay bilyonaryo Atong ang pinakahuli sa mahabang listahan ng mga nagpresentang whistleblower na nandawit ng ilang sikat na personalidad sa samot-saring kontrobersya. Jukebox Gang kung tawagin ni Senador Ping Lacson ang mga animoy disusing tumestigo noon laban sa kanya pero napatunayang nagsinungaling. Una narito si alias Ador Mawanay o Antonio Luis Marquez sa totoong buhay na inakusahang may milyon-milyon umanong dolyar na bank account si Lacson sa ibang bansa pero kalaunay umaming nagsinungaling. Sa kanyang libro, kinumpirma ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na peke ang impormasyon ni Mawanay. Ayon pa kay Arroyo, sa panahon ng intriga at palitan ng mga aligasyon at dirty tricks, nagkalat ang hiwalay at pekeng impormasyon at nasasakripisyo ang katotohanan. Ayon pa kay GMA, hindi anya sinadyang ipakalat ang kasinungalingan laban kay Lacson. Ikinalungkot ni Arroyo na naging karibal at hindi naging kaalyado si Lacson dahil dito. Taong 2020 na aresto si Mawanay dahil sa estafa sa hiwalay na kaso. 2021 nang maaresto rin dahil sa estafa si Mary Ong o Rosebud, isang dating police agent na idinawit noon si Lacson sa mga krimen. Dati ring nandawit kay Lacson at napatunayang nagsinungaling ang ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na lumutang ulit noong isang taon para sa tinawag na PDEA leaks na umano'y idinawit sa iligal na droga sina PBBM at maging ang aktres na si Maricel Soriano. Tinawag ni PBBM na professional liar si Morales na nakontempt ng Senado at nakulong at nahatulan ding guilty ng perjury sa hiwalay na kaso. Nahatulan ding guilty dahil sa pagsisinungaling si Peter Advincula o alias Bicoy na nagsinungaling sa pagdawit sa oposisyon sa tinaguriang ang totoong narcolist video para umano pabagsakin si PRRD. Idinawit noon ni Bicoy ang mga miyembro ng pamilya Duterte sa iligal na droga. Naghain pa siya ng COC para tumakbong senador para sa 2025 elections pero idiniklarang nuisance candidate. Naging star witness naman si Ben Hurluy sa 2013 pork barrel investigation na idinawit ang kaanak at dating boss na si Janet Lim Napoles sa PDAF scam. Nakulong sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla dahil dito. Si Rodolfo Jun Losada ang naging sentro ng bribery expose laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo at iba pang opisyal sa napurnadang National Broadband Deal ng Arroyo Administration sa Chinese company na ZTE. Naakwit ng Sandigan Bayan sina Arroyo at iba pa habang nakulong dahil sa graft si Losada sa hiwalay na kaso. Ang mga self-confessed Davao Death Squad member naman na sina Edgar Matobato at dating pulis na si Arturo Las Cañas, idinawit si PRRD sa mga kaso ng extrajudicial killings. Napintasan noon, pero ngayon ay maaaring magbigay ng testimonya laban kay Duterte sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Anong reason ba to umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Naging testigo naman sa House Quadcom hearings sina dating Intel Officer Jimmy Guban na idinawit sina Congressman Pulong Duterte at asawa ni VP Sara na si Man Scarpio sa drug smuggling at dating Police Colonel Eduardo Asierto na inakusahang protektor ng mga suspected drug lord si FPRRD. Ang testimonya ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson at pagdawit niya kay dating Pangulong Joseph Estrada sa Weteng ang naging mitsa ng impeachment trial ng dating Pangulo na humantong sa pagpapabagsak ng kanyang administrasyon.